Naisip niyo ba kung paano nakakarating sa atin yung mga gamit na galing pa sa kabilang panig ng mundo? Well, ngayon bubuksan natin ang komplikado pero super fascinating na mundo ng global shipping. Tara, simulan na natin. Okay, isipin niyo to. Yung sapatos na suot mo o yung cellphone na hawak mo. Malamang ginawa yan sa isang pabrika na libu-libong kilometro ang layo. So paano nga ba nagsisimula ang paglalakbay niyan? At hindi lang basta paglalakbay ha. Tatawid yan ng karagatan, dadaan sa napakaraming proseso bago pa man lang makarating sa isang warehouse dito. Grabe, di ba? Paano nangyayari ang lahat ng yan? Well, ang sagot ay hindi lang tungkol sa mga dambuhalang barko at mga truck. Ang sekreto at ang pinakapuso ng buong sistema na to ay isang napakahalagang piraso ng papel. Curious na kayo? Okay, para maintindihan natin yung buong proseso, kailangan muna nating balikan yung pinaka-fundamental na hamon sa international trade. At ito yon. Sa isang banda, yung seller, ang gusto lang naman niya ay mabayaran. Sa kabilang banda, si buyer, gusto niyang makuha yung produkto na binayaran niya. Ang problema? Magkalayo sila. Paano magkakaroon ng tiwala? Para mangyari ang magic na to, may isang buong team na nagtatrabaho sa likod. Sila ang mga bida sa kwento natin. Andyan si exporter at si importer, syempre, pero kasama rin dyan ang customs broker, ang customs mismo, ang shipping company, ang bangko, at pati na ang warehouse operator. Ang dami no. Sige, simulan na natin ang biyahe. Paano ba natin mapapaalis yung kargamento mula sa pinanggagalingan nito? Ito ang unang yugto, ang export process. Okay, step by step to. Una, yung exporter, kailangan niyang ihanda ang mga papeles, commercial invoice at packing list. Ibibigay niya yan sa customs broker niya. Tapos, yung broker na ang bahalang mag-file niyan sa customs para makuha ng clearance. Pag nag-green light na ang customs, magpapadala sila ng cargo release message. At yan na yung hudyat sa shipping company na, okay, pwede nyo nang isakay yung karga sa barko. Ayon, naisakay na sa barko yung mga produkto. At sa sandaling yan, dito na isisilang ang pinakaimportanteng dokumento sa buong kwento natin. Ang tinatawag nating Golden Ticket. Ano ba itong Bill of Lading or BL for short? Well, sa unang tingin, para lang siyang opisyal na resibo mula sa shipping company. Sinasabi nito kung anong kargamento, gaano karami na, at saan papunta. Pero, at ito ang crucial part, hindi lang yan basta resibo. Ito ang mismong titulo ng pagmamay-ari ng kargamento. Uulitin ko, kung sino ang may legal na hawak ng Bill of Lading, siya ang may-ari ng mga produktong yon. Ganoon siya kahalaga. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang na yung isang piraso ng papel na yan ay kasing halaga na ng buong container na lumulutang sa gitna ng dagat. Literal na deed of sale yan na naglalakbay. So paano nito nasosolve yung problema natin sa tiwala kanina? Dito napapasok si bangko. Ganito yan. Si seller, pag nakuha na niya yung BL mula sa shipping line, ibibigay niya yan sa bangko niya para mabayaran siya agad. Ngayon, si buyer naman, para makuha niya yung BL na yan, kailangan niyang bayaran yung bangko. See? Parehong protektado. Sigurado si seller na mababayaran siya at sigurado si buyer na naipadala na ang produkto bago pa man siya maglabas ng pera. Brilliant, diba? So ayun na, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating na sa destinasyon yung barko. Si buyer, nabayaran na niya yung bangko, kaya hawak na niya ngayon yung Bill of Lading. Pwede na niyang kunin yung karga niya, tama ba? Well, teka muna. Hindi pa. At dito madalas nalilito ang marami. Kung hawak mo na yung golden ticket o yung titulo, bakit hindi mo pa rin pwedeng kunin yung kargamento mo? Ang dahilan ay may kinalaman sa jurisdiction, kumbaga. Ang trabaho ng Bill of Lading, para lang yan sa biyahe sa dagat mula sa port of origin hanggang sa port of destination. Pag naibaba na yung kargamento sa lupa, tapos na ang trabaho niya. Para mabuksan mo yung huling pinto, which is yung warehouse, kailangan mo ng ibang susi. At ang susi na yan ay ang Delivery Order o DO. So paano na? Ano na ang gagawin ni buyer para tuluyan na niyang makuha ang pinakahihintay niyang mga produkto? Ito na, ang grand finale. Ito na yung mga huling hakbang. Una, pupunta si importer sa local office ng shipping company. Dadalhin niya yung BL niya, yung golden ticket, at ipapalit yan para sa isang delivery order. Pangalawa, dadalhin niya yung DO sa warehouse.
Doon, babayaran niya yung mga local charges tulad ng storage fee. At kapag okay na ang lahat, settled na ang bayarin at hawak na ang DO, boom, i-release na ng warehouse yung kargamento. At dyan, tapos na ang ating kwento. So kung titingnan natin, ang buong proseso ay isang perfectly choreographed na sayaw ng tatlong daloy o flows. Una, ang information flow, mga aviso at release message. Pangalawa, ang document flow, ang pagpapalitan ng BL and DO. At pangatlo, syempre, ang goods flow, yung actual na paggalaw ng produkto. Kailangan sabay-sabay at tama ang timing ng tatlong yan para maging successful ang lahat. At dito ko kayo iiwan ng isang tanong. Sa panahon natin ngayon na halos lahat ay instant at digital, isang click lang may transaction na, hindi ba nakakamangha na ang isang napakalaking bahagi ng ating global economy ay nakasalalay pa rin sa isang pisikal na piraso ng papel na kailangang maglakbay sa buong mundo? Ano sa tingin nyo ang kinabukasan nito? Mananatili ba to o tuluyan na kayang mapapalitan ng teknolohiya? Magandang pag-isipan.